Ang dyablo ay walang iba kundi hangal. Siya ang matanda, matalinong ahas na responsable sa pagbagsak ng maraming dakilang tao sa Biblia at maging sa mundo ngayon. Gayunpaman, ang pagiging ignorante sa kanyang mga panlilinlang ay nagiging madaling kapitan sa kanyang mga pag-atake, na nagtatanong, ano ang mga panlilinlang ng kaaway? Sa video na ito, tuklasin namin ang isa-0 mga panlilinlang na ginagamit ng dyablo sa iyo, at kung paano mo malalampasan ang dyablo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nabubuhay sa iyo. Kung palagi kang nagmamadaling mag-click sa kalagitnaan ng bawat video, mangyaring gawin itong eksepsyon. Nakikiusap kami na panoorin hanggang dulo dahil ito ay isang mensaheng nagpapabago ng buhay. Nasa huling panahon na tayo, at hindi ito ang panahon para makipagbiruan sa kalaban. Who knows, baka ikaw na ang susunod na biktima. Dalangin namin na huwag kang maging biktima sa pangalan ni Jesus. So, ano ang isa-0 deadliest tricks na ginagamit niya sa mga biktima niya? Trick number 1, pinapaisip kanya na ang kasalanan ay hindi masyadong nakakasama. Maraming beses sa kasulatan, gumamit ang Diyos ng iba't ibang halimbawa, kwento, at karanasan sa mga tao upang ipakita sa malinaw na mga salita na kinasusuklaman niya ang kasalanan. Ngunit hindi ito ihaharap sa iyo ng dyablo sa ganoong paraan. Papagandahin niya ang kasamaan ng labis na halos hindi mapaglabanan. Ngunit mahal na anak ng Diyos, gaano man iharap ang kasalanan, kasalanan ay kasalanan. Ipapakita sa iyo ng dyablo na ang kasalanan ay hindi isang malaking bagay, samantalang ito ay isang malaking bagay na hindi mo dapat maliitin. Ang isang panlilinlang na ginagawa ng dyablo ay para isipin na maaari kang laging humingi ng kapatawaran kapag nagkasala ka. Ngunit nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Pablo sa Roma 6:1? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang sumagana ang biyaya? Sasabihin mo ba dahil ang Diyos ay gumawa ng isang probisyon para sa biyaya, maaari kang magpatuloy sa pagkakasala? Hindi. Kinamumuhian pa rin ng Diyos ang kasalanan ngayon gaya ng ginawa niya noong panahon ng kautusan. Ang pangunahing layunin ng biyaya ay turuan ka kung paano tanggihan ang kasamaan at mga pagnanasa sa kabataan at mamuhay ng matino, matuwid, at makadiyos maging sa mundong ito. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng biyaya bilang isang lisensya upang makapasok sa kasalanan. Ang Diyos ay banal at hindi niya nakikita ang kasalanan. Sinasabi ng mga kasulatan na siya ay may mas dalisay na mga mata kaysa makakita ng kasamaan. Ang pagkakaroon ng kasalanan sa buhay ng isang tao ay bumubuo ng isang agwat sa pagitan ng tao at ng Diyos. Sinasabi ng kasulatan, huwag kayong padaya, ang matuwid ay siyang gumagawa ng katuwiran. Sinusukat ka ng Diyos sa pamamagitan ng iyong puso, salita, at kilos, hindi lamang sa salita lamang. Alam niya kung kailan hindi tama ang iyong puso, kahit na patuloy mong sinasabi na cool ka sa Diyos. Hindi mapapahintulutan ng Diyos ang kasalanan. Mayroon ka bang anumang bagay na hindi mo gusto na may matinding pagnanasa? Alam mo kung paano hindi mo matiis na makita ito, at gusto mo lang itong alisin o makaalis doon? Ganyan ang pakiramdam ng Diyos sa kasalanan. Kahit saan siya makakita ng kasalanan, hindi niya ito iniugnay. Naaalala mo ba ang tanyag na pahayag na ginawa ni Jesus habang siya ay nakabitin sa krus, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay noong tinalikuran ng Diyos si Jesus sa krus, lahat dahil pinasan niya ang mga kasalanan ng mundo. Sa puntong iyon, dinala niya ang kasalanan, at hindi maaaring manatili ang Diyos malapit sa Kanya. Kung iniwan ng Diyos ang Kanyang anak sa krus dahil sa kasalanan, sa palagay mo bakit niya kukonsintihin ang mga masasamang gawa na nakasanayan mo na? Ang mga kasalanan ng isang tao, mananampalataya man o hindi mananampalataya, ay nagtataboy sa Diyos. Kung paanong ang isang isda ay hindi mabubuhay sa lupa, hindi makikita ng kalikasan ng Diyos ang kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay niya sa mga mananampalataya ang banal na Espiritu upang, sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, lahat ay makapagbunga ng mabubuting bunga na lumuluwalhati sa Diyos. Kung ikaw ay nasa kasalanan at patuloy na lumalakad sa kasalanan, ikaw ay hindi nakalulugod sa Diyos.
Susubukan ng dyablo na ipaisip sa iyo na ang mga tusong gawa ng kasalanan ay hindi talaga binibilang, ang maliit na kasinungalingan ay wala, ang pagkagumon ay isang normal na emosyonal na tugon, ito ay isang kahinaan. Siya ay magmumungkahi ng maraming bagay upang mahikayat kang ipagpatuloy ang iyong ginagawa na mali sa mata ng Diyos, dahil alam niyang may araw ng paghuhukom kung saan ang bawat isa ay tatanggap ng paghuhukom batay sa kanilang mga gawa. Nais ng dyablo na tiyakin na ikaw ay nakikipag-away sa Diyos, iyong Ama. Ibinibigay ng Diyos ang banal na espiritu bilang isang tagapagbigay at tagapagpalakas upang tulungan kang madaig ang kasalanan, hindi mamuhay sa ilalim nito. Anumang tinig at pag-isip na nagpapaisip sa iyo na ang mga kasalanang nagawa laban sa Diyos ay hindi malaking bagay ay isang panlilinlang ng kaaway upang ikaw ay mahuli. Gusto niyang magkaroon ng pasok sa buhay mo. Kung ikaw ay may addiction o isang nakakasakit na kasalanan, ito ang dahilan kung bakit si Kristo ay dumating at namatay, upang iligtas ka sa iyong mga kasalanan. Lumapit kay Jesus at humingi ng tulong at mapanalangin payo mula sa mga espiritual na pinuno. Trick number 2, pinaparamdam niya na walang kapangyarihan ang iyong mga panalangin. Isa sa mga pangunahing layunin ng dyablo ay palayain ka bago ka makarating sa kung saan nais ng Diyos na marating mo. Pagpapatuloy niya ang paghinga ng mga nakapanghihina ng loob na kaisipan sa iyong puso, at iba pang hindi siguradong mga kaisipan, upang isipin mong hindi ka dinirinig ng Diyos, at hindi gumagana ang iyong mga panalangin. Gayunpaman, sinabi ng Diyos sa kanyang salita na hindi ka niya iiwan o pababayaan, ibig sabihin, hindi siya alis sa kinaroroonan mo. Lagi siyang nariyan, nakikinig sa iyong mga panalangin. Gusto mo bang malaman kung gaano ka kamahal ng Diyos? Sinabi niya na binilang niya ang bawat buhok sa iyong ulo, binigyan niya silang lahat ng isang numero. Sinabi ng Diyos na ang kanyang mga mata ay nasa iyo, maingat niyang ginawa at niniting ang iyong katawan. Pinahahalagahan ka niya. Bawat isa sa iyong mga dalangin ay napupunta sa kanya at walang nasayang. Ang iyong mga panalangin at pagsusumamo ay isang mabuting paggamit ng oras. Ang mga ito ay mahalagang mga kahilingan na umakyat sa kanyang trono. Mayroong higit pa sa mabisang panalangin kaysa sa pag-ungol ng mga salita. Dapat marunong kang magdasal. Ninais ito ng mga alagad nang lumapit sila kay Jesus at sinabi, "Guro, turuan mo kaming manalangin." Hindi mo hulaan ang panalangin, matutunan mo ito. May tamang paraan ng pagdarasal. Hindi ka basta-basta mag-assume at gumawa ng anumang kahilingan na nababagay sa iyo. Hindi. Alamin kung paano gumagana ang panalangin. Pagkatapos ay dapat mong malaman ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa panalangin. Ang panalangin ay isang two-way na komunikasyon. Manalangin ka sa Ama sa pangalan ni Jesus at humiling sa Diyos ayon sa kanyang kalooban. Ang pagkakaroon ng pundasyong kaalaman na ito ay makakatulong sa iyo na maging isang hakbang sa unahan ng mga panlilinlang ng dyablo, dahil kapag nananalangin ka sa tamang paraan, anuman ang sabihin ng dyablo, ang iyong mga panalangin ay makapangyarihan. Ang panlilinlang ng dyablo ay ipadama sa iyo na ang iyong mga panalangin ay walang halaga at ikaw ay nag-aaksaya ng oras. Ang iyong tugon ay hindi dapat na makipagtalo, ang iyong tugon ay dapat na umupo at alamin kung paano gumagana ang panalangin ng masigasig. Ano ang mga dinamika ng mabisang panalangin? Ano ang ibig sabihin ng pananahimik ng Diyos? Dapat kang maging mahusay na nilagyan ng parehong pagnanais at kaalaman. Halimbawa, hindi sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin upang masiyahan ang iyong mga pagnanasa at makamundong pagnanasa. Kinasusuklaman niya ang gayong panalangin. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Mateo 6:10, kaya nga, ganito ang dapat ninyong ipanalangin, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ang pattern na ito ay nag-aalok ng isang sequence na maaaring sundin ng iyong panalangin. Narito ang pangako ng Diyos para sa iyo. 1 Juan 5:14, ito ang ating pagtitiwala sa paglapit sa Diyos, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay ayon sa kanyang kalooban, tayo ay dinirinig niya.
Hayaang maging mas malakas ang tinig ng kasulatang ito kaysa sa ibang tinig na nagsasabi sa iyo na hindi diringgin ng Diyos ang iyong pag-iyak. Trick number 3, pinagdududahan ka niya sa mga pangako ng Diyos. Maraming mananampalataya ngayon ang hindi nakakaalam ng integridad ng Diyos o ng kanyang salita. Marami rin ang hindi nakakaunawa sa kalikasan ng Diyos. Iniisip nila na ang Diyos ay ibang tao na may mga kapintasan at hindi pagkakapare-pareho, kaya nahihirapan silang magtiwala sa Kanya kapag Siya ay nagsasalita. Ito ang unang panlilinlang na nilaro ng dyablo sa paglikha. Nang siya ay dumating upang tuksuhin si Eva, siya ay nagtanong sa kanya ng isang tanong sa Genesis 3:1. Ngayon ang ahas ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mababangis na hayop na ginawa ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, talaga bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sinabi ba talaga ng Diyos? Ginawa ba ng Diyos ang pahayag na iyon? Ang panlilinlang na sinusubukan niyang paglaruan ay upang pagdudahan niya ang sinabi ng Diyos at simulan ang pagtatanong nito. Nauunawaan ng dyablo na nasa kanya ang itaas na gilid sa iyo kung maaari niyang pukawin ang pagdududa sa iyong puso. Sinabi pa niya sa babae, hindi ka mamamatay kahit na sinabi sa kanila ng Diyos kapag kinakain nila ito, iyon ang araw na sila ay mamatay. Ang pagdududa ay dumarating sa pakikinig at pakikinig sa mga salita ng dyablo, tulad ng pananampalataya ay dumarating sa pakikinig sa mga salita ng Diyos. Ang pakikinig sa anumang sinasabi ng dyablo ay palaging magbubunga ng pagdududa sa iyong puso. Ito ang isa sa kanyang pinakamalakas na sandata laban sa mga mananampalataya, at iyan ang dahilan kung bakit dapat mong matutunang bantayan ang iyong isip. May sinabi ba ang Diyos sa iyo? Magsikap sa lahat ng paraan na panatilihin ito sa iyong puso at patuloy na paniwalaan ito, kahit na hindi pa ito mukhang. Ang salita ng Panginoon ay palaging at amen, ibig sabihin, mangyayari ang mga ito. Tamang sinasabi ng mga banal na kasulatan na ang anumang ginawa sa labas ng pananampalataya ay kasalanan, ibig sabihin, anumang ginagawa natin nang walang paniniwala sa ating puso ay kasalanan sa Diyos. Kapag binigyan ka ng Diyos ng isang salita, inaasahan niya na panghawakan mo ito. Ngunit hindi mo ito magagawa ng mabisa hanggat hindi mo tunay na nalalaman ang katangian ng Diyos. Sinasabi ito ng mga banal na kasulatan tungkol sa Diyos sa mga bilang 23:19, ang Diyos ay hindi tao, na siya ay magsisinungaling o anak ng tao, na siya ay magbago ng kanyang isip. Siya ba ay nagsasalita at pagkatapos ay hindi kumikilos? Nangako ba siya at hindi tumutupad? Ang kalikasan ng Diyos ay hindi bumabalik sa kanyang mga salita. Palaging makikita ng Diyos na ang bawat isa sa kanyang mga salita ay natutupad dahil tinutupad niya ang kanyang salita. Sinabi niya na itinataas niya ang kanyang salita kahit na higit sa kanyang pangalan. Ang kalikasan ng Diyos ay hindi nangangako at nabigo dahil ang kanyang mga salita ay may buhay, kapangyarihan, at kakayahang tuparin ang kung saan ito ipinadala. Ang kaalamang ito tungkol sa Diyos ay isang kinakailangan upang talunin si Satanas sa kanyang mga taktika. Sa tuwing may makikita kang nakasulat sa salita ng Diyos tungkol sa iyo o anumang pangako ng Diyos tungkol sa iyo, isapuso mo ito at alamin na kung may sasabihin ang Diyos, hindi niya binabago ang kanyang isip. Binabantayan niya ito hanggang sa matupad niya ang kanyang ipinangako. Karaniwang dumarating ang dyablo upang gawing parang kasinungalingan ang sinabi ng Diyos. Sinusubukan niyang ilipat ka mula sa panghahawakan sa salitang iyon tungo sa paniniwala bago mo matanggap ang pangako. Ginagawa niya ang lahat para pagdudahan mo ang integridad at kakayahan ng nangako sa iyo, at kapag nawala ang iyong pananampalataya, nawala ang lahat ng ito. Ang tanging paraan upang labanan ang panlilinlang na ito at magkaroon ng tagumpay ay ang labanan ang mabuting laban ng pananampalataya, gaya ng tawag dito ni Apostol Pablo, at tumanggi na sumuko o yumuko. Tumangging sumuko sa kanyang mga maling mungkahi at pangunawa sa Diyos. Nilalayon niyang nakawin ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng mga bagay na salungat sa sinabi sa iyo ng Diyos. Maaari siyang magsimula sa pamamagitan ng pagbulong ng mga salita ng pagdududa sa iyong puso.
Ang iyong tugon ay dapat na iwaksi kaagad ang mga argumentong iyon at hawakan ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Ingatan ang iyong puso ng buong kasipagan at huwag tumigil sa pag-asam sa salita na kanyang sinabi sa iyo. Kapag dumating ang pagdududa, ipaalala sa demonyo ang sinabi sa iyo ng Diyos. Kapag dumating ang pagdududa, paalalahanan ang dyablo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos at manatili dito. Huwag mong itakwil ang salita ng Diyos para itaguyod ang ipinagbili sa iyo ng dyablo. Bilhin ang katotohanan at ibenta ito ng walang bayad. Trick number 4, nililinlang ka niya sa pag-iisip na hindi ka mapapatawad ng Diyos. Ito ang isa sa mga pinakadakilang pakana ng dyablo. Sa tuwing kulang ka sa mga matuwid na hinihingi ng Diyos, ang isa na nagpabagsak sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga tukso, ang dyablo, ay darating upang ibabad ka sa paghatol at awa sa sarili. Tinatawag ka niya sa mga bagay na hindi kayo, malinaw na dinadala ang iyong nakaraan sa harap mo, at pinipilit kang tanggapin na hindi ka kailanman patatawarin ng Diyos sa iyong mga pagkakamali. Hindi ito naayon sa mga banal na kasulatan. Narito ang sinasabi ng Biblia tungkol dyan, 1 Juan 1:9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid, at tayo'y patatawarin niya sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Nangako ang Diyos na palagi kang patatawarin kapag nagtapat ka at tinalikuran ang iyong mga kasalanan. Ang pamantayan ng Diyos ay hindi nagbabago, ito ay kabanalan. Ngunit siya rin, sa pamamagitan ng kanyang awa, ay gumawa ng mga probisyon para sa iyong mga pagkukulang. Gumawa siya ng probisyon para sa pagpapatawad. Ngunit dapat mong malaman na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kanselahin ang mga kahihinatnan ng kasalanang iyon. Nagbabala ang Diyos laban sa ilang mga gawain upang mapangalagaan at pigilan ka sa mga hindi kinakailangang kabuluhan. Ngunit kapag napunta ka sa mga problemang iyon, kung babalik ka sa Diyos, patatawarin ka niya. Ano pang mga pandaraya ang ginagamit ng dyablo? Trick number 5, hinihimok ka niya mula sa salita ng Diyos gamit ang iyong pang-araw-araw na schedule. Ang paglipat mula rito patungo roon, ang negosyo at ang pang-araw-araw na hinihingi ng mga tao para sa iyong oras, napakadali para sa dyablo na linlangin ka upang maniwala na ang salita ng Diyos ay hindi kailangan para sa iyong paglago sa Diyos. Maaari niyang ipamukha sa iyo ito bilang isang libro lamang na bubuksan tuwing linggo. Binibigyan ka niya ng 1,000,000 dahilan para sa hindi paggugol ng personal na oras sa pag-aaral ng salita. Kahit bilang isang ministro, pinag-aralan ka lang niya ng salita para makakuha ng sermon para sa iba. Iyan ay isang panlilinlang upang matuyo ka sa espiritual. Tinatawag ng mga banal na kasulatan ang salita ng Diyos na iyong espiritual na pagkain. Kung paanong mayroon kang pisikal na katawan, mayroon kang kaluluwa at espiritu. Ang iyong espiritu ay kumakain sa salita ng Diyos. Gaano kakatagal maaaring magtagal ng walang pagkain? Hindi sa napakatagal. Sinasabi ng Biblia na bilang mga bagong silang nasanggol, ninanais mo ang taimtim na gatas ng salita upang ikaw ay lumaki. Lumalago ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung saan mo pinapakain ang iyong espiritu. Ang isang taong hindi nag-aaral ng salita ng Diyos ay nagiging payat sa espiritual. Binubuksan sila nito sa mga pag-atake, at sila ay nagiging masyadong mahina upang labanan ang dyablo. Ngayon nakita mo na kung bakit gusto niyang gamitin ang trick na ito. Ito ay napakabanayad na ang isang tao ay maaaring tumagal ng ilang buwan nang walang personal na oras sa salita. Ang tanging panlaban dito ay ang sadyang maglaan ng oras mula sa iyong schedule at gugulin ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maaari kang magbasa ayon sa mga kabanata, ayon sa mga karakter, o ayon sa mga paksa. Ang pinakamahalagang bagay ay kinakain mo ang salita ng Diyos araw-araw upang maging sapat na malakas upang labanan ang kaaway. Ang iyong pananampalataya ay nagmumula sa salita ng Diyos. Ang iyong tabak sa espiritu upang matamaan ang dyablo ay ang salita ng Diyos na nasa iyo. Ang iyong pamana kay Kristo ay maaangkin lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kapag sinubukan ka ng dyablo na kumbinsihin na laktawan ang iyong oras para kainin ang salita ng Diyos, dahil hindi ito mahalaga,
ipaalala sa kanya na ito ang tanging paraan upang mapanatiling buhay ang iyong espiritu. Hindi ka dapat masyadong abala at walang oras para pag-aralan ang salita ng Diyos. Trick number 6, ipinapalagay niya sa iyo na hindi mo kailangan ng mga tao. Ito ay isang napakalakas na kasinungalingan na ginawa ng dyablo upang ibagsak ang maraming dakilang tao. Ang dyablo ay nagsimulang magmungkahi sa iyong puso na hindi mo kailangan ng sinuman, maaari kang magtagumpay ng mag-isa, hindi mo kailangan ng tulong, hindi mo kailangan ng mga mapagkakatiwalaang kaibigan, lahat ay masama, at iba pang banayad na kasinungalingan upang mabawi mo ang iyong sarili. Napansin mo ba na ang pinakamahusay na paraan upang pawiin ang nasusunog na uling ay alisin ito mula sa iba pang mga uling at hayaan itong mag-isa? Namamatay ito ng natural na kamatayan kahit na hindi mo sinusubukang pawin ito. Kung hinahangad ng dyablo na sirain ka, inihiwalay ka muna niya sa mga taong katulad ng pag-isip, sa mga mananampalataya na makakatulong sa iyo, at pagkatapos ay tinitiyak na ikaw ay nag-iisa. Ang pagiging mag-isa dito ay hindi nangangahulugan na wala kang kasama. Palibutan ka niya ng mga taong susuporta sa kanyang mga plano at ipakikita sa iyo ang mga dapat na maging iyong espiritual na panakip bilang mga kaaway. Sa sandaling tumama siya sa ganoong estado, bumagsak ka sa lupa na walang suportang istruktura upang iangat ka dahil nahiwalay ka sa lahat ng mga tao na dapat ay tumulong sa iyo. Nang simulan ni Jesus ang kanyang ministeryo, ang unang bagay na ginawa niya ay humanap ng 12 lalaki upang magtrabaho kasama niya. May dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Ang Diyos ay isang nilalang ngunit 3 persona dahil sa kanilang paggana at kung paano sila kumikilos. Bakit mayroong higit sa isa? May dahilan yan. Sinasabi ng mga banal na kasulatan na ang isang 3 tinirintas na lubid ay hindi madaling maputol. Kailangan mo ng mga taong may kalidad sa paligid mo para magtagumpay. Mabilis kang pumunta kapag nag-iisa ka, ngunit para makalayo, sumama ka sa mga tao. Walang sinuman ang makakamit ng mag-isa kung wala ang mga tao. Siyempre, hindi ka maaaring mag-commit sa lahat, ngunit kailangan mong magkaroon ng mga tunay na kaibigan na pinagkakatiwalaan mo at maaaring makipag-usap ng totoo. Bumuo ng pakikipagkaibigan sa mga tamang tao, at makikita mo ang iyong liwanag na sumisikat ng mas maliwanag. Huwag mong isipin na hindi mo kailangan ng mga tao. Ang paraan ng Diyos sa pag-abot sa mga tao ay sa pamamagitan ng mga tao. Kung kailangan kanyang pagpalain, paboran, o bigyan ka pa ng magagandang pagkakataon, hindi siya bababa mula sa langit para gawin iyon, gagamit siya ng mga tao. Kaya't alamin kung paano panatilihin ang mga relasyon upang madaig ang mga pakana ng dyablo. Trick number 7, hinihikayat kanya na ibaba ang iyong mga pamantayan. Noong nakaraan, maaaring ikaw ay isang taong may mga prinsipyo at disiplina na nagsiset up ng mga hangganan at panuntunan na hindi nilalabag ng sinuman upang ilagay ka sa isang estado kung saan ikaw ay ligtas. Sasabihin sa iyo ng dyablo na ibaba mo ang pamantayan. Susubukan niyang kumbinsihin ka na huwag masyadong mahirapan ang iyong sarili. Baka sabihin niya, kung tutuusin, minsan ka lang mabuhay, gawing sulit ito sa pamamagitan ng pag-enjoy. Sinasabi niya sa iyo na tanggapin ang mga bagay na alam mong ikinakunot ng noo ng Biblia. Ito ay hindi isang katapusan sa kanyang sarili, isa ito sa mga pakana ng dyablo na ilagay ka sa mas malaking butas at problema. Kung hindi ka niya mahikayat na sumuway, sasabihin niya sa iyo na ibaba mo ang mga pamantayan. Kung masira mo ang bakod, kakagatin ng ahas. Maaaring nasa labas ang ahas, hindi makapasok dahil sa bakod sa paligid mo, ngunit patuloy itong nagsasalita, na kinukumbinsi kang sirain ang pader ng mag-isa upang makapasok ito upang magnakaw, pumatay, at manira. Hindi niya kailanman sinasabi ang kanyang mga intensyon, ngunit kung nakikita mo kung ano ang inaasahan niyang makamit sa pamamagitan ng espiritu, hindi mo ibababa ang iyong pamantayan. Ang dyablo ay tuso at tuso. Maaari siyang pumunta kahit anong milya upang planuhin ang pagbagsak ng isang tao, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan ng mga pamantayan. Kung wala kang paninindigan, mahuhulog ka sa kahit ano. Tanungin ang iyong sarili, ano ang pinaninindigan ko?
Ibinababa ko ba ang aking mga pamantayan? Hindi lang yan. May mga pakulo pa siyang dapat tandaan. Trick number 8, itinuon niya ang iyong isip sa pisikal kaysa sa espiritual. Ang espiritual ang kumokontrol sa pisikal, hindi mo ito dapat kalimutan. Ang nakikita mo lang sa pisikal ay isang ulat ng lahat ng nangyayari sa espiritual na kaharian, ang hindi nakikita. Ang katotohanan na ang isang bagay ay hindi nakikita ay hindi nangangahulugan na ito ay hindi totoo. Ang nakikita mo lang sa iyong pisikal na mga mata ay hindi lang naroroon. Kapag ang dyablo ay gustong makipaglaro sa iyo ng malaki, ipinapalagay niya sa iyo na ang buhay ay pisikal lamang. Pinapaisip kanya na ang kailangan mo lang gawin ay mag-focus sa pisikal. Kung gaano kahusay yon, hindi lang iyon. Narito ang sinasabi ng mga banal na kasulatan sa 2 Corinthians 4:18, kaya itinuon namin ang aming mga mata hindi sa nakikita, kundi sa hindi nakikita, dahil ang nakikita ay pansamantala, ngunit ang di nakikita ay walang hanggan. Ang espiritual na mundo ay walang hanggan habang ang pisikal na mundo ay temporal, ang isa ay pumapalit sa isa. At kung ang lahat ay tama sa espiritual, ito ay mahahayag sa pisikal. Kung gusto mong baguhin ang isang resulta sa pisikal, simulan mo sa pamamagitan ng pagpunta sa espiritual upang gawin ito upang ito ay sumasalamin sa pisikal. Hindi mo binabago ang pisikal na kaharian sa pamamagitan ng pagsisikap na baguhin ito ng pisikal, binabago mo ito sa pamamagitan ng pag-apekto sa espiritual na kaharian. Kung ang lahat ng iyong pagtuon at diin ay nasa pisikal na larangang ito, hindi mo hahabulin ang Diyos sa paraang dapat mong gawin. Kapag nananalangin ka, ang hihilingin mo ay tinapay at mantikilya. Ang lahat ng iyong trabaho ay upang gumawa ng isang pangalan para sa iyong sarili sa earth. Ganito ba ang gusto ng Diyos na mamuhay ka? Hindi naman. Sinabi ni Jesus sa Biblia, huwag kayong magtrabaho para sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao. Ang iyong prioridad ay dapat na pangalagaan ang iyong espiritual na kapakanan. Ipapakita nito kung paano mo ginugugol ang iyong oras, pera, at buhay. Kapag nakita mo ang iyong sarili na nagiging makalaman ang pag-isip, tandaan ang sinasabi ng Biblia, ang pag-isip na pinamamahalaan ng laman ay kamatayan, ngunit ang pag-isip na pinamamahalaan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Trick number 9, he makes you ungrateful. Ang mga taong walang utang na loob ay nakatuon lamang sa hindi nagawa ng Diyos, pinipiling pabayaan ang lahat ng kanyang ginawa. Sinasabi ng Biblia, pumasok sa kanyang mga pintuang daan na may pasasalamat at sa kanyang mga looban na may papuri, hindi na may mga pag-ungol, reklamo, hinanakit, at mga kahilingan. Nais ng Diyos na lumapit ka sa kanya ng may pasasalamat. Isa sa mga panlilinlang ng dyablo ay ang gawin kang walang utang na loob. Ang kawalan ng utang na loob ay naglalagay ng hadlang laban sa mga pintuan ng langit sa iyong buhay. Ito ay ginagawang mahirap para sa Diyos na pagpalain ka. Gustong-gusto ng Diyos ang mga papuri ng kanyang mga tao, lalo na sa kung ano ang kanyang ginawa at kung sino siya. Siya ay isang hari na karapat-dapat purihin sa bawat punto ng panahon. Siya ay isang hari na naninirahan sa mga papuri ng kanyang mga tao. Matutong magpuri sa Diyos palagi. Huwag piliin na maging isang taong walang utang na loob. Mag-imbentaryo ng iyong buhay, tingnan ang lahat ng ginawa ng Diyos, at pahalagahan siya para dito. Ang paggawa nito ay mananatiling higit sa mga panlilinlang ng dyablo. Trick number 10, pinagdududahan ka niya sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Maraming mananampalataya sa ilalim ng ilusyon na hindi sila mahal ng Diyos. Iniisip nila na ang Diyos ay hindi interesado sa kanila. Wala silang nakikitang mabuti sa kanilang sarili para mahalin sila ng Diyos. Isa rin itong panlilinlang mula sa demonyo. Inihayag ni Pablo sa Roma, Kabanata 8, na walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Mahal ka niya dahil nilikha ka niya. Kahit na ikaw ay makasalanan, siya ay namatay para sa iyo. Mahal ka niya at gusto niyang malaman at tanggapin mo ang kanyang pagmamahal. Kilala ka niya sa pangalan at may plano siya para sa iyo. Hindi ka dapat mahulog sa pandaraya ng paniniwalang hindi ka niya mahal.
Kung sinusubukan ng dyablo na iparamdam sa iyo na hindi ka mahal ng Diyos, ipaalala sa kanya na ipinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang mamatay para sa iyo. Mga minamahal, marami sa mga panlilinlang na ito ay nakatarget sa iyong isip at puso dahil ang puso ay kung saan dumadaloy ang mga isyu ng buhay. Dapat mong bantayan ang mga iniisip sa iyong puso at mag-ingat kung ano ang pinapayagan mo doon. Isipin kung ano ang iyong iniisip at salain ang bawat pag-iisip sa pamamagitan ng lente ng banal na kasulatan. Tulad ng payo ni Pablo, maging alerto at matino ang pag-isip. Ang inyong kaaway na dyablo ay gumagala tulad ng isang leong umuungal na naghahanap ng masisila. Labanan niyo ang dyablo at siya'y tataka sa inyo. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, salamat sa paghahayag at pananaw na ito. Panginoon, naniniwala ako sa iyong salita na nagsasabing ang dyablo, ang aking kalaban, ay parang leong umuungal na naghahanap ng masisila. Hinahangad ng dyablo na linlangin ako sa mga paniniwalang hindi naaayon sa iyong nakasulat na salita. Ama, hinihingi ko ang iyong tulong upang mabatid at tuklasin ang mga pakana at panlilinlang ng kaaway sa lahat ng oras. Magiging alerto ako para hindi niya ako mahuli. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag mag-alinlangan sa iyong mga pangako. Tulungan mo akong maniwala sa sinabi mo sa akin sa iyong nakasulat na salita at maging sa aking pandinig. Bigyan mo ako ng uri ng pananampalataya na kumukuha ng iyong salita kung ano ito at nagsisikap na makita itong matupad. Tulungan mo akong huwag maliitin ang kasalanan at ang masasamang epekto nito. Dalangin kong hindi ako ang uri ng mananampalataya na nakikipaglaro at nagbibiro ng kasalanan. Ilagay mo sa akin ang pusong nasusuklam sa kasalanan tulad ng pagkasuklam mo sa kasalanan. Itanim sa aking puso ang pananabik at pagnanais para sa mga panalangin at presensya mo. Gaya ng sinabi ng salmista, ang kanyang kaluluwa ay nananabik sa iyo, kaya bigyan mo ako ng pusong nananabik sa iyo. Gusto kong mahalin ang iyong mga salita tulad ng dati. Gusto kong mangako sa aking espiritual na paglago habang tumutuon sa paglaki upang maging katulad mo. Tulungan mo ako, Ama, upang hindi ako maagaw ng mga bagay ng mundong ito sa lihim na lugar. Tulungan mo akong maging mapagpahalaga. Nais kong laging magpasalamat sa iyo, Jesus. Ibigay sa akin ang puso ng ketongin na yon na bumalik upang magpasalamat sa iyo pagkatapos matanggap ang kanyang pagpapagaling. Tulungan mo akong linangin ang gawa ng pasasalamat. Tulungan mo akong tanggapin din ang mga pamantayan ng salita ng Diyos bilang sarili ko. Ayokong sirain ang bakod para makagat ng ahas. Tulungan mo akong laging makabalik sa iyo kahit na ako ay bumagsak. Huwag akong manatili sa estado ng kasalanan at paghatol. Hindi ako magdududa sa pagmamahal mo sa akin. Panatilihin mo ako sa perpektong kapayapaan at ang paghahayag ng iyong pag-ibig. Dalangin ko ang biyaya na tumayo laban sa lahat ng mga lalang ng dyablo. Salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Salamat sa panonood. Paki-like, comment, at i-share ang video na ito. Pagpalain ka ng Diyos.